Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin namin ang inyong mga questions about immigration matters, family law, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jane and of course, kasama natin si Attorney Jake Aguilar, fresh na fresh from his vacation. Magandang hapon, Attorney magandang Jake. hapon po sa lahat. Ayan, back to business na naman po tayo. Yes. After about a Okay. month po na Yeah. bakasyon muna. Ayan. So, nagpapahay lang si Larissa Principio. We miss you, Attorney Jake and Miss Jean. It's great to have you back again. Ayan. Maraming salamat po for Salamat po sa watching. pa-welcome. Kahit medyo nawala kami, nandyan kayo. Hi din kay Anjo and kay Javin. Ayan, magandang hapon. Andiyan pa rin si JV na. Yes. At si Isele Press 4177. Ayan, viewer daw natin siya sa Oh, wow. Pinas. And now, nandito na siya sa Red Deer, Alberta. Wow, Maraming congratulations. salamat. Yeah. Okay, thank you po for watching. Sige, bago ang lahat, bigyan lang natin ng quick updates yung mga nanonood po ngayon Okay. about immigration. Right. So, nagkaroon ng recently, ng mga draws for express entry and just today, fresh na fresh. Okay. French category. Yeah, yan O, lagi diba? nating binibida. O anong Oo, balita ngayon ang dyan? laki, 5,000 invitations were sent Lagi out. namang malaki yan. Tapos ngayon, 5,000, malaki pa din. Just today po, just now, a few minutes ago, 5,000 invitations were sent out for French category. Ang lowest score, guess what? 382. Ang baba. So yun po ang headline. Dati nga, Oo. mababa na siya noon pa, mga 420, 430. Yeah. Ngayon, mas mababa pa, 382. 382. So, ibig lang sabihin yan, hindi pa ganun kadami yung nasa pool. Kasi pag nag-draw nga sila, nag-invite marami nga, 5,000. So, nauubos kasi yung nasa mataas eh. Yeah. So, dapat nare-replenish yun. Kaya lang so far, from what we see nga, Oo. kaunti pa nga yung nag-aaral ng French. So, Correct. kumbaga, pagkakataon nyo na, yan ang way para makapag-compete kayo kasi very much competition naman talaga yan. So, French is very much in demand. Andyan pa rin yan. Hindi mawawala. Hindi yung mawawala. So yun category. nga, sa prediction ko din, mga ilang years pa yan na ganyan, tuloy-tuloy pa. So habang mainit-init pa at marami pang nai-invite nga sa French category, it's time na para yun. I consider nyo Take na the siya. chance, Take yeah. the chance. Ang other option kasi, alam nyo naman, express entry Yeah, na... yesterday. Yeah, CEC, Nagkaroon ng Canadian express Experience. entry Yeah, draw for i-compare natin CEC. yan. 1,000 invitations were sent and the lowest CRS score was 523. So yun ang magandang i-compare, di ba? Yes. Supposedly nga, yun ang flagship CEC. Flagship meaning yun yung pinakamadami. Supposedly, ang ini-invite nila. Pero sa ngayon nga, o yan kahapon, 1,000 lang. Compare that with the French category na 5,000. And the score, Pati sa score, compare Yeah. nyo din. Kung sa CEC kayo makikipag-compete, ang kalaban nyo, 526. 523 yung lowest. Oh, Yeah. 23 pataas. Oo. 523 pataas. Samantalang sa French category, 382. 382, okay ka na, may invite ka na. Yeah. Plus, ito pang isang idagdag natin dyan. Pag nag-aral kasi kayo ng French at na-meet nyo yung requirement, may points din kayo doon. Either 25 points or 50 points. So, additional pa yon doon sa current Yeah. CRS nyo. Pag na-meet nyo nga yung requirement sa French, mayroon pa kayong up to 50 points pa. Oo. So, sobrang laki ng incentive na nun. At yun nga, para sa akin, kung ako yung tatanungin, no-brainer na yun. Kung ako Exactly. ang goal ko maging PR, This is it, yun diba? agad ang pag-iisipan It's the ko. safest pathway. Talas, ito pang isa pang idagdag. Sobra-sobra na nga eh. Kung Oo. hindi pa kayo convinced, ewan ko na lang eh. Kahit hindi sa PR, di ba? Yung sa French mobility, may ganun din eh. Yeah. Na, Oo. kumbaga nga, exempted kayo or yung employer nyo sa LMIA. So yung LMIA kasi as we all know, mahirap kunin yun eh. Di ba? Yun ang laging problem natin. Wala tayong makitang employer na may LMIA. Yeah. So kung na-meet nyo yung requirements doon sa French mobility, hindi na kailangan ng employer nyo ng LMIA. Exempted yung exempted employer na siya niya from doon. LMIA. Yeah. So, kung hindi pa kayo na-convince doon, ewan ko na lang. Kung may tanong kayo, ayan, pagkakataon nyo na magtanong kayo So it's ngayon. a very good way to make sure na mag-invest na kayo sa French language. Yes po. If you wanna be a PR. Ayun. Okay, Yan sige. lang po yung headline natin sa Mag-hi ngayon. muna. Yes. Mag-hi muna tayo sa mga ating watchers today. Ayan. Good afternoon din kay Mr. Edgar Dumlao. And sabi niya ni Anjo, kailangan ng matuto ng French. Yes po. So, kung goal nyo is maging PR,
Yeah. simulan nyo na. Tinatanong ni iCelepres 4177, may nagtututor po ba dito ng French? Paano at saan po? Yan May dapat online yung mga ba? tanong paano, hindi yung magpa-French ba ako. Yun, doon na tayo dapat, yung discussion natin nandun na paano ba ngayon tayo matututo. Maraming paraan. It's up to you. Merong formal classes if you want. Doon kayo mag-start. Siyempre, mas mahal yun kasi formal classes yon. Alliance de François. Alliance dito sa Toronto, meron. I don't know kung saan pang lugar mayroon. Ako nag-aral sa Philippines, sa Manila, sa Makati. Nag-try din ako niyan. Oh, yeah. So yun, formal classes siguro ang isang option dyan. Meron din mga tutor online, yung Preply or Preply, Preply, may ganon. So may pipili ka ng tutor mo, iba-iba rin yung rates nila. Merong totoong French or merong marunong lang It's up to you. At least pwede mo makausap doon yung tutor mo. Pwede mo silang i-testing. Try nyo lang. Wala na mga masama. May mga free trial din sila if I'm not mistaken. So kumaga less yung risk mo. Pwede rin bumili ka ng libro. Kung magaling ka talaga mag-aral mag-isa, bili ka ng libro. Bili ka rin ng mga sounds, mga stories, kumbaga na pwede mong pakinggan. Kumbaga self-study, pwede naman na option yon. Meron din mga app, hindi mawawala yung app. Tsaka syempre YouTube, Duolingo na, kami ginagamit din namin. Although kami nga, kung tutusin, hindi na namin kailangan for like immigration. Pero parang hobby na lang din. Tsaka, well, it's also nice to know another language, di ba? Tsaka yung mga bata, dito kasi nag-aaral ng French sa school. Exactly. So, sabayan natin, di ba? Ayun lang, ano ba? Yun nga, YouTube, syempre may mga videos pa rin dyan na available na kahit paano, at least ma-familiarize yung sarili nyo doon sa sound. Kasi importante yun. Para sa akin kasi, doon ako una nag-struggle eh. Parang hindi ko talaga maintindihan kung ano yung hindi ko ma-distinguish yung mga words. Yung mga pronunciation. Doon sa sentence. Kasi nga, doon sa unique style ng French, sa pagbigkas ng mga words and syllables nila. Anyway, so napakarami pong option. May mga paid, may mga free. It's up to you. So, yun po. Try nyo na lang kung alin sa inyo doon. Kung alin doon ang mag-work para sa inyo. Ayun. Tinatanong follow-up niya ni Iseles is, meron ba daw tayong website, legit websites na ma-recommend? So, maybe we can create something, a vlog or something about sige, maganda pong suggestion yan. So yan, at least, maganda yung discussion, di ba? At least yan, nalalaman namin ano exactly yung kailangan nyo. And then, maybe we can provide for that. Dun sa website namin, baka pwedeng gumawa rin kami ng web page doon. Particularly about learning para the French magbigay ng mga language. tips nga din dun sa mga gusto mag-aral ng French nga. At sa mga, ito mga discussion din natin, we'll just continue the discussion sana. Pero, ayun, yung nabanggit ko na kanina, preply.com, try nyo yun, i-search. Yun yung mga tutors na pwedeng magbigay sa inyo ng mga lessons. Okay. And then, yung sa Alliance na nabanggit natin kanina, Alliance de François. search nyo yun. At marami pang iba. Hindi lang naman yun. Kumbaga, marami pang ibang nagpo-provide ng mga French lessons dyan. Search nyo lang muna siguro sa Google. And let me know kung ano yung mga nakita nyo at pwede nyo ring isuggest doon sa ibang mga katulad nyo na interested din mag-aral. Ayun. Sabi nga ni Anjo, take a chance on we. On what? Of course, on we. We? Yes. We. Yes. Okay. Okay. Hi daw, sabi ni Kirsty Ellen Ngalano from Victoria, BC. Hi din po sa inyo. Maraming salamat, Kirsty, for watching. And ayan, sige, mag-start na tayo sa ating mga offline questions. We'll start. Ang dami nating nakuha ang offline questions. Marami pong salamat. Offline muna ba? Sige, ito muna kasi nandito na siya. Basahin lang natin. So, nasa Pinas na daw siya. Ano po bang mas maganda i-take na course kung gusto kong mapadali ang PGWP after I graduate? I have a bachelor's in business admin po. Nasa Pilipinas siya, tapos balak mag-aral dito, tapos tapos na siya ng business. Para daw mapadali ang PGWP application niya siguro kasi di ba usually they apply for PGWP. Wala namang siguro I am not sure kung anong ibig niyang sabihin sa para mapadali. Pero sa inyo na lang, dun sa aaralin niyo, make sure na magagamit niyo nga din dito sa Canada. So kailangan niyo rin mag-research. Kasi syempre sa inyo din, ano ba yung kaya niyong gawin or gusto niyong gawin pag nandito na kayo sa Canada. Pwede rin kayong mag-change ng career kung gusto niyo. It's now that time for that. Dito kasi sa Canada, uso naman yung mga nag-change ng career. At consider nyo na rin po yung
rapid change ngayon ng paggamit ng AI. No? So make sure lang din na yung aaralin nyo AI proof. Medyo importante po yun kasi nga, as you know, mabilis yung development ng AI ngayon at merong fear na at some point, within the next few years siguro, may mga trabaho nga na kumbaga irrelevant na kasi nga si AI na yung gagawa. So make sure lang din na medyo AI proof yung Kukunin yung course or kung ano man yung gusto nyong aralin. So yun lang muna yung mabibigyan natin na tip siguro. At saka, kung mag-aaral din lang kayo, siguro yung 2 years na course para ma-maximize nyo yung PGWP nyo up to 3 years. Kasi kung 1 year lang yung aralin nyo, 1 year lang din yung PGWP nyo. So medyo bitin yon. Yeah. Try nyo 2 years. At isa pa, kung kaya nyo lang din mag-masteral kayo. Kasi kung may spouse kayo, pwede rin sila makakuha ng spousal open work permit. At saka mas may points din yon. Kumbaga, mas mataas yung points na binibigay sa mga nakatapos ng masters. Correct. Kumbaga, may advantage yon. So, yun po lang siguro muna in general yung mabibigyan natin na tip. Ayun. Okay. Maraming salamat po dun sa nagtanong na yun na offline. Ayan. May online pala tayo nakuha. Si follow-up question din from Iselepres 4177. I enrolled my child dito, grade 5, pero di siya eligible sa French immersion since galing kami sa Pinas. Okay. Hindi naman daw French ang first language natin. I So she see. was just commenting. Okay. Okay. Oo. Yeah. Pero kasi yung French immersion talagang French lahat yun eh. The subjects Talagang are all everything in is in French. Yeah. So baka nga lang din iniisip ng school na mag-struggle yung anak mo kasi nga hindi siya galing sa French-speaking country. Pero may mga French subjects pa rin, Yes. French lessons na, Even, na available. So try nyo pa din yun. Yeah, even if you just enroll your kids to a regular school, hindi French immersion, meron pa rin silang French subject. Right. So may exposure pa rin sa French. Hindi nga lang everything. Kasi yung immersion talagang everything is in French. Ayun, okay. So sige, habang naghihintay pa tayo, we're gonna read another offline question. Marunong po akong mag-French. May extra points po ba ito sa express entry? Or mas mabilis po ba ang landing kung French-speaking applicant ako? Aside from French skills, may requirement pa po ba? Okay, so yung French muna kung may points. Yes nga, yung nabanggit natin kanina, up to 50 points nga yung pwedeng ibigay sa inyo just because na-meet nyo yung requirement dun sa French language nga. And then, kung mas mabilis, i-qualify natin yun. Hindi naman mabilis yung processing kung wala namang ganon. Pero, mas mabilis in the sense na mas mamimit nyo kasi yung minimum requirement para ma-invite kayo. So, in that sense, mas mabilis nga yun. Like, ito nga kaninang news natin, 382 lang CRS ang kailangan nyo na CRS. And dun sa 382 na yun, malamang meron pa kayong 25 or 50 points, up to 50 points nga para dun sa French language nyo. So kumbaga, mababa lang yung requirement or yung kailangan nyo para kayo ma-invite for PR. Ano pa yung isang tanong niya? Aside from French skills, meron pa daw bang requirement na iba? So, dapat ma-meet nyo yung requirement para dun sa express entry program. Kasi yung French, category lang yon. Language. So dapat, before nyo ma-meet yung category na yon, na-meet nyo yung requirement para sa express entry. Meaning yung CEC, foreign skilled worker or foreign skilled trades ba yun? So, basta anyway, yung minimum na requirement para sa express entry, dapat ma-meet nyo yon. And then, yung French category naman nga. So yun yung other requirement dyan. Okay. Maraming salamat po sa nagtanong niyan. Okay, meron tayong live question na. Okay, from Lowy Morong, 8169. Ayan, PR granted po ako under Agri-Food Pilot Program. Safe po ba mag-relocate to Alberta from Ontario? Wala pong bang magiging problema if for renewal of PR or applying for citizenship? In general, wala namang problema na mag-relocate kung ikaw ay PR na. Okay, so kasi nga, pag PR ka, isa sa privileges mo or rights mo, yung makapagtrabaho or tumira sa kahit saang province or territory sa Canada except Quebec. So Quebec lang talaga yung medyo may other requirements para doon. But aside from that, pwede kang lumipat na or tumira or magtrabaho sa kahit saang province. Unless na ninominate ka, di ba, ng province, magkakaroon ng
possible lang na magkaroon ng issue pero not entirely. Depende pa rin nga yun, case to case. Pero kung sa Food pilot. ano bang Program lang siya talaga specific. wala namang, yun nga, hindi naman siya nomination ng province. So I don't think na merong issue doon. So yun po, pwede kayong lumipat sa Alberta if you are in Ontario. I don't think na magkakaroon kayo ng issue pag magre-renew kayo ng PR nyo or mag-apply na kayo for citizenship. Ayun. Okay, maraming salamat Mr. Lowy Morong for that question. Sana naliwanagan kayo. Okay, we move on. Sige, basahin muna natin yung online question na na-receive natin from Katrina AB. Ang tourist status ba pwedeng mag-file ng divorce inside Canada and pwede rin bang ikasal inside? Yes. So, yung status kasi hindi naman siya requirement sa pag-apply ng divorce. Anong isang question? Pwede ba daw ikasal inside Canada? Pwede rin. So, hindi rin ka kasi requirement na like may status ka para doon. Ang kailangan yung residency. Especially doon sa divorce application, kailangan resident ka ng Canada for at least 1 year. Doon sa pagpapakasal naman, as far as I know, kailangan lang walang impediment sa pagpapakasal mo. Ibig sabihin kung may previous marriage ka, na ano na yon, na dissolve na yung previous marriage mo. Otherwise, kung single ka, pwede kang magpakasal. Okay, Katrina, maraming salamat for that question. Ayan, sige, balikan natin yung mga offline questions natin. Nasa Pinas po ako. Pwede po ba ako mag-apply ng student visa kung 45 years old na ako at may work experience na? I have enough funds and I have a family that I want to be with me in Canada. What program po kaya ang pwede? So, unang-una sa age, wala namang problem sa age, ano? Especially dito sa Canada, hindi importante yung age as long as kaya mo. So, kung kaya mo pa mag-aral, walang problema. At kung gusto mo nga continue ng studies mo regardless of your age, pwede yun. At pwede mo ring isama yung family mo. Although medyo natin yun magbigay tayo ng konting caution kasi syempre nga malaking pakikipagsapalaran yun at from what we see recently din, maraming napapauwi. Buong pamilya napapauwi kasi hindi na-renew yung mga status nila. So prepare lang for that contingency. So, be ready if ever na malagay kayo sa ganong sitwasyon. Kaya nga siguro, pinaka-advise natin, kayo muna, i-secure nyo muna yung sarili nyo at pag PR na kayo, siguro tsaka nyo na isama yung family nyo. Unless na-prepared kayo kung ano man yung mangyari. Kasi yung so far nga sa practice natin, maraming tayo nababalita na gano'n na syempre hindi sila ready. Akala nila tuloy-tuloy na magiging PR na sila dito and yun pala kailangan nilang umuwi. So malaking yun, kumbaga parang tragedy siya na buong family babalik sa Pilipinas. Ano pa yung other question niya? What program daw kaya yung maganda? Yung pwede sa kanya? So sa program yan, medyo kailangan ng strategy and pagkaganyan kasi kailangan ding upuan para malaman natin unang-una yung preferences niya at saka yung demand nga dito sa Canada. Ano bang mga trabaho ang magiging in demand sa Canada in the near future, kumbaga in the next few years. Again, contemplating kung ano yung pwedeng mga jobs na mawala. Lalo't yung development nga sa AI sobrang bilis. Maraming, kumbaga this is a real fact, a real fear na may mga work na in the future mawawala na, AI na yung gagawa. Ayun. Sige, sana po nasagot namin ang inyong question dun po sa nagtanong ng offline questions. And yes, tuloy-tuloy lang po tayo. Kung gusto nyo mag-hi or mag-hello sa amin, please feel free to send in your greetings. Or pwede rin kayo magtanong ng questions. Now's the time po. Any question about immigration or family law matter. Ayan. Okay, so habang naghihintay tayo, okay, we receive another follow-up question from eCelepres 4177. Which program po is practical to enroll dito sa Canada? Social work or laboratory technician?
Ayun lang, hindi natin masagot outright. We need to do some research. Anyway, if you want to do that on your own, ang isa pong tool dyan, yung Job Bank. Jobbank.ca, government website. Government website po iyon. Doon po nakalagay yung mga statistics. Especially yung outlook na tinatawag. Ano yung mga jobs ang in demand nga, at nakalagay din doon kung anong specific region or city in demand yung mga work na gusto nyong malaman, like yung laboratory technician or yung sa social work. Ayun. So, Miss Lepre, so yan, check niyo muna po sa Job Bank kung ano yung mas magandang i-enroll. Opo, mag-research lang kayo doon. Marami kayong information na pwedeng makita doon. Pati yung mga yung wage rate, makikita nyo rin doon. So at least makakapag-plan kayo saan ba magandang lumipat, saan mababa or mataas ang cost of living, nandun lahat yon. Plus yung mga wages nga, nandun lahat yon. Ayun. Okay, maraming salamat Isela Press for that question. Ayan, sige, ituloy na natin yung mga ibang offline questions na na-receive natin para ma-address natin yung mga katanungan, especially ng mga nanonood sa Pinas. Ayun, ayan, sige. Nasa Pinas po ako, refuse po ang spousal open work permit application ng asawa ko. At yung study permit ko for my master's program, studies approved naman. IRCC stated there are not enough home ties as reason for refusal. Is it worth it to reapply? Ano po kayang pwedeng idagdag na evidence? Okay, so yung insight muna na hindi porke na-approve yung principal, yung student na kahit nga mag-master siya, supposedly nga eligible siya for SOWP, pero hindi ngayon automatic, hindi guarantee. So yun yung unang take away natin dito. Ang sabi kasi daw ng officer, yung home ties nga medyo hindi enough. Hindi enough. So, kasi kasama talaga pa rin yun sa evaluation ng officer. Gustong malaman ng officer na hindi ka nga mag-overstay dito sa Canada, no? So, although medyo kasi andito na yung asawa. Oo nga. So, anyway, sa evaluation nga siguro ni officer, lalo't nandito na kayong dalawa na mag-asawa, mas less nga yung incentive mo na umuwi sa Pilipinas. So, in that sense, hindi naman mali si officer, di ba? So, kailangan mo na lang i-overcome yung concerns ni officer with regards to that. Kailangan i-prove mo yung strong ties mo sa Philippines at kung bakit you're more likely to return sa Philippines rather than overstay dito sa Canada. So, but without looking at your your specific situation, hindi tayo din makapagbigay ng specific recommendation din. Pero overall kasi, kailangan nyo nga convince si officer na uuwi lang din naman kayo before mag-expire yung status nyo. So, yun lang yan. Okay. Maraming salamat po sa nagtanong ng offline question. And yes, so we encourage everyone who's watching right now to say hi. Ayan, si Miss Leia Kakanindin. Hi, watching from Calgary. Hi, Miss Leia. Good Thank you for joining us. Morning pa sa kanila. Morning pa sa kanila. And si Instant Noodle 3729. Hello po. Finally able to catch you live. Ayan. Maraming salamat for watching. If you have any question, now's the time po to send in your question. At pipilitin po ni Attorney Aguilar na masagot ang inyong katanungan. Ayan, sige. While we wait, let's read another offline question that we received from another watcher from the Philippines. Nasa Pinas po ako ngayon. I am very frustrated sa nangyayari dito. I'm exploring to migrate and Canada is one of my options. Ano po kayang strategy ang pwedeng gawin? I am 26 years old. Working as admin assistant in an office. Single po ako. Ayun. Yan, sana po nakikinig kayo ngayon. At alam ko din maraming katulad nyo na yun, medyo frustrated na din sa nangyayari sa atin sa Pilipinas. Oo, kasi baha na naman. Nakaka-relate kami. Kakagaling ko nga lang din doon. So yung traffic ba, andun pa rin. Ngayon, baha. Kaya nga din kami, hindi kayo nag-iisa kasi kaya nga din kami nandito kasi at some point na-frustrate din kami. I mean, I'm just speaking for myself, At some point, ganun din, kung ramdam ko kayo, nauna lang kami sa inyo. Tapos yun nga,
few years ago, yun din, naisipan namin yun. So, same lang po tayo. Strategy, yan, nabanggitin natin kanina, French, di ba? So, yung French naman pwede nyo aralin kahit saan eh. Hindi naman kailangan nasa Canada kayo. So, habang nasa Pilipinas kayo, You can start. mag-aaral na kayo. And nabanggit namin kanina, yun nga, yung Alliance doon sa Makati. Pwede kayo doon. I don't know, hindi namin pinapromote. Wala naman tayong tie doon. Yeah. Although, nag-aaral nga din ako doon dati, nung nagplano ako pumunta dito. But anyway, hindi lang yun. Hindi siya nag-iisa. I'm sure marami na rin nagsulputan dyan ng mga schools or language schools na nag-offer ng French classes. So that's one siguro. Kasi nga, pinakamura, pinakamadali. Sabihin natin, hindi naman garantisado, pero practical na way para makarating dito. Pero as we mentioned din kanina, hindi lang naman yun ang pinaka-requirement, di ba? Kailangan nyo nga ma-meet yung requirements sa express entry din. Which means, kung nasa Philippines ka, kailangan mo yung foreign skilled worker na ma-meet yung foreign skilled worker na requirements or yung skilled trades na requirement. Kailangan mo lang ng qualifying experience within the past 5 or 10 years. Yung CEC kasi, kailangan mo na experience sa Canada. So kung wala kang experience nun, dun ka sa dalawang available pa. At least may dalawa pang available na programs para mag-qualify ka under sa express entry. So, tapos sabayan mo ng yun nga, French. I think you should be good. Lalo na bata ka pa, 26 years old, malaki pa ang points mo sa age mo. Huwag nyo rin kalimutan, syempre, yung English pa rin. Nakakapagpataas pa rin ng points yun. But, both English and French. Yeah, but since sobrang baba nga na i-invite ngayon sa French, kahit dun muna kayo mag-focus sa French nyo, I think you'll be okay. Ayun. Maraming salamat for that offline question. Okay, so we move on to the online questions that we have received from Lilia Rodeo. Halimbawa po, nasa Pinas, nag-apply, mayroong mag-sponsor dito sa Canada. Pwede po ba yun? Anong ibig niya sabihin? May mag-sponsor Nasa Pinas sponsor siya, ng may alin? mag-a-apply. Yeah, she didn't say. Lilia, anong kind of sponsorship kaya ito? So, meron daw mag-sponsor dito sa Canada. Pwede po ba iyon? Well, pwede yun. Pero i-clarify natin ano bang klaseng sponsorship yan. Yung sponsorship kasi usually we reserve it dun sa mga family sponsorship, dun sa mga spouse or dependent sponsorship. Pag ang gusto nyo sabihin is like mag-offer sa inyo ng trabaho, we don't usually call it sponsorship eh. Parang job offer lang yon, and then yun nga LMIA, mag-apply ng LMIA si employer and then applyan nyo ng work permit nyo. So yun po yung process dyan. Ayun. Okay, maraming salamat Miss Lilia Rodeo for that question. Moving on to Instant Noodle 3729. Currently staying in Dubai po. Oh, wow. Nag-check ng pathway to Canada. Okay. A local consultant here advised PNP, specifically sa Saskatchewan. Provincial nomination, yeah. Yeah. Ideal pathway po ba siya? So yung ideal kasi, depende nga rin sa tao, pero masasabi natin at least sa Saskatchewan, mas konti ang may gusto doon, sabihin natin gano'n. So ibig sabihin din, mas less yung competition. Kasi nga din, if you want to go to Canada, you have to compete. Kasi nga maraming gustong pumunta sa Canada, di ba? Maraming gustong mag-migrate. And sinasala yan ng government. Yung pinakamataas nga lang na points ang ini-invite nila. Yung kanina na-mention natin, yung CRS, yun po yun. So I'm not sure po kung familiar na kayo dun sa mga CRS. Pero yun yung way para ma-filter ni Canada yung may mas mataas na points sa hindi. Dun sa Saskatchewan, at least mas kaunti ang population doon, mas kaunti din ang gusto mag-migrate doon. Si Saskatchewan, pumipili din kasi sila ng mga applicants na gusto nilang i-nominate. So, in one sense nga po, mas mababa ang doon, ang competition. So, meron kayong advantage. But, I would say na i-consider nyo rin yung other provinces. Marami pa namang provinces. At tingnan nyo kung saan kayo mas nababagay.
So, wag nyo ilimit yung sarili nyo sa isang province lang. So, expand nyo po yung research nyo. Tingnan nyo rin kasi baka mas okay pala kayo doon sa iba pang lugar or provinces. Oo. Ayun, marami pong salamat, Instant Noodle. At sige, ito ang hanging question natin. May follow-up information si Lilia. Yung nasa Pinashat, mayroon siyang sponsor. So, yung sponsor pala is for caregiver. Okay, so yun nga, employer. Mag-aalaga ng matanda. So, yun po yung standard process niyan. Apply si employer niyo ng LMIA. Pag na-approve po yung LMIA, applyan nyo naman yun ng work permit. So, pwede po yun. Kumbaga, that's a very normal process. Para kayo ay makarating dito sa Canada. Ayun. Okay, Miss Lilia, maraming pong salamat for that question. Ayan, CPAT CK5W, Attorney Jake, you're back. Wag na, Freenish na. I think Freenish na lang. si Mike Kabsky ba yan? Mike Tama ba? Wag na daw French or English, Freenish. Frengish ba ang Bago tawag? yan, Frengish ba ang tawag doon? Ayun. Well, kung ano man yun, not sure about ako nang gusto sabihin ni Patsy. Pero mayroon kasi kayong standardized test na kailangan ipasa. So, basta may ipasa nyo yun. Whatever nga, anong style nyo sa pag-aaral ng French language, ano man yun, ang importante, maipasa nyo yung test. Yun lang naman. Okay. Maraming salamat, Patsy, for watching. Okay, we move on to Chris in Can. Hi, Attorney Jake and Miss Jean. Quick question about OINP. My partner's employer entered his first and last name in the wrong order. So they withdrew the job offer and are creating a new one. Now his existing email says already in use. Should we create a new email or contact OINP? His current email is linked to his OINP profile. Ang masasuggest ko is kontakin nyo na lang po si OINP. Oo. Masyado ng detailed yung Yeah. Or gamit sila ng another new email. Another email, yeah. Yun yung isang pwede nilang gawin, yeah. So, yun po. Okay, Chris, maraming salamat for that question. We move on. Ayan, may follow-up question. Ganado si Miss Isile Press 4177 magtanong. Sige lang That's po. good. Wow. Yeah. Kakarating lang namin dito sa Canada. 12 days to be exact. Oh, wow. Welcome to Canada po. Yes. Landed PR po kami. Oh, wow. I was thinking of processing my parents' papers and my youngest brother, 22 years old, papunta dito. Ano pong pathway ang pwede? My brother is still in school studying BS Air Transportation. Nagpipiloto. Ay, merong 22 years old, Yeah, pwede niya kayang ma-practice yun dito sa Canada. I think in demand din po yan. Sa mga aerospace, di ba? Specific Yeah. PR category for for that job or NOC. Okay. Oo. So yun, consider niyo po yun. I-research niyo din kasi hindi naman din nga namin yan tinututukan. Pero at least, yun, bata pa yung kapatid niyo. So ang mga option para sa kanya, mag-aral siya. Ituloy niya yung pag-aaral niya dito. Di ba? Batang-bata pa naman siya. Or kung gusto niya, bisita muna. Para at least nga makita niya yung Canada. Siya na rin na mag-decide kung gusto niya ba dito. Kasi nga din, somehow, may sacrifices din na kailangan gawin. Di ba? Hindi naman ganun nga kadali na mag-migrate sa Canada. So kung gusto niyang tingnan muna, bisita muna siya as tourist. Or kung gusto niya ngang somehow diretso na, mag-aral siya dito. So yun po yung way para eventually maging PR din sila. Doon sa mga magulang nyo naman po, unfortunately close pa yung parent sponsorship, ano? And we don't know kung kailan kasi mag-open yun. So sa ngayon, ang pinaka magandang pwede nilang gawin is magbisita lang din muna. Visitor muna or yung super visa muna. So hanggang dun lang po muna. Ayun. Okay, maraming salamat. Isla Press 4177. And okay, we move on to Instant Noodle 3729. Ayan, may follow-up question siya. Maraming salamat sa pag-answer po. Maraming salamat din po sa tanong. Tsaka sana marami pa kayo dyan sa Dubai na may mga tanong din. Ipaalam niyo po sa mga kaibigan niyo para mag-usap tayo and then at least hopefully makapagbigay kami ng information sa inyo na magagamit niyo din. Ayun, follow up nga daw
Yes, nag-due diligence na po ako sa PNP program. I'll be going with a consultant to help me and the wife with the process. Okay. Nag-inform lang siya. Statement lang. Okay. Okay, maraming po salamat. Salamat po. Ayan, si Patsy nga daw ay may tanong siya at si Mike. Oo nga. AKA Mike Kamsky. Sige lang, Mike, tanong ka lang. Okay, Welcome here. ka, Mike. Yeah, we are here to answer your question. Mhm. Okay, so another offline question that we received. 2 times na pong na-refuse ang study permit ko papuntang Canada. I am a nurse here in the Philippines applying for PSW course. Sabi, parang downgraded ata yung gagawin ko. Ano po bang pwedeng gawin? Change course na lang po ba? Yeah, may point naman kasi, di ba, na yung nga, nurse ka, tapos, although, it's not entirely wrong din. Marami din ang gumawa niyan. Pero if you can aim higher, siguro yun na yung pwede nating i-suggest. If you can aim higher, yun po. Kung kaya nyo i-pursue yung nurse license dito sa Canada, yun po sana yung i-pursue nyo. And my point naman din nga kasi yung sinabi na medyo mababa yung parang kasi nag-downgrade nga naman. But we're not saying na it's entirely wrong. Depende nga rin sa situation nyo, sa background nyo. Pero yun lang, if we can provide any suggestion, try to aim higher po siguro, unless na lang na you find some difficulty about that, then maybe get back to us and then continue lang po natin yung discussion. Ayun. Okay. Maraming salamat sa nagtanong ng offline question na yan. Ayan, may follow-up information si Easy Lepres. Thank you so much po sa mga sagot. Big help po talaga kayo sa akin. Maraming salamat din po sa mga tanong nyo. Oo, ganado ako magtanong lagi. Kahit nung nasa Pinas po Gusto ako. natin yan. Ayan. Kahit 2 a.m. sa Pinas na inaabangan ko po kayo. God bless. Salamat naman. Maraming po salamat, Miss Easy Lepres. Okay. Sana pala nagkita tayo doon. I don't know. 12 days ago. Baka nakasabay mo pa siya, diba? Baka. Oo. Ayan. Sige. So, from instant noodle din naman, may character limit po kaya yung naputol daw yung kanyang info. Sige. Pwede namang marami, di ba? I'll share your channel and love with local Kabayan Group po para salamat. well-informed kami. Ayan. Salamat Marami po salamat, instant noodle. Sa kapag share nyo to, yung sa Pati yung Facebook, Kabayan Hub din po sana. Para makapag-live kami sa Facebook. Yeah, supportahan po natin yung Kabayan Hub. Kung saan po kami ito ngayon Yung Facebook page po nila, Kabayan. Yes po. Medyo bago lang kasi yung page. So, kulang pa tayo sa likes and followers. Hindi pa tayo makapag-live doon. So, pero kung yun po, kung i-share nyo at i-like nyo, makapag-live hopefully at some point, makapag-live na rin po tayo sa Facebook. Ay. Okay, maraming salamat, Instant Noodle. Ayan, si Patsy, K5W, si Mike. Eto, na-scoop ko lang. Ay, may scoop si Mike. Nakabahan ako lagi kay Mike. Sige na. Paano kung dating manager ng McDo, nag-VOWP, okay. Vulnerable Open Work Permit. Then, after mag-grant, umalis, lumipat from some place to Toronto kasi nagka-BF. Nabuntis, paglipat sa Toronto, or okay, before 4 months na nabuntis. Pero nalaman niya na may asawa pala. Ano ang chance ni ate? So, siya yung naka-VOWP, tapos lumipat, nabuntis, and then, what? Ano? Lumipat sa Toronto. And then? Nalaman niya may asawa pala. Ano ang chance ni ate? Anong gagawin? Sila pa ba nung asawa, yung nakabuntis ba? Ayun, kasi, yun ang tanong. Kasi kung hindi na, baka lang, tuloy-tuloy na nila yung relasyon nila, Anyway, I don't know. Personal na buhay nila yun. Diba, hindi naman tayo makikialam. Pero, kung magiging sila at magsasama sila bilang mag-asawa, di ba? Baka pwede siyang sponsoran. Kung ito, assumption din natin na PR or citizen, si lalaki. Tama ba? So, baka lang pwede siyang sponsor at some point. Pero yan, medyo marami tayong assumption dyan.
Ayun. Otherwise, May mga follow-up info siya. sige yan. Hindi na daw yung si lalaki. PR na daw si lalaki. Okay, so Pero hindi pa divorce. hindi pa divorce. Pero sila pa ba nung original? Hindi na daw. Hindi na rin. So separated na. Ayun nga. So next question, magsasama na ba sila bilang kasi kung nagbuntis or may relasyon sila, that's just one thing. It's another thing na magkakaroon sila ng commitment na parang mag-asawa. Yeah. Yung nga, marriage like ang tawag natin doon. Kung magiging ganon yung level ng samahan nila at mag-last yun for at least 1 year, so pwede naman siyang sponsoran nga. So yun yung Ayun. chance doon. May pag-asa pa din. Oo. Meron lang mga kasunod na Yeah. requirements. Pero pwede, ayun. Kumbaga, kung ang tanong is may pag-asa, meron. Meron. Ayun. Okay, maraming salamat for that very interesting scoop. Mike. Nakagising yung mga tanong ni Mike. Okay, sabi ni Instant Noodle 3729, feasible pa rin po ba ang PNP kahit wala na po kami ni wife sa kalendaryo? Yung age nila. Bata pa. Kalendaryo lang eh. Oo. Huwag lang doon sa, sa bingo. Ay, Iba na yun. 75 yun. So, pwede. Marami naman ang nakapag-migrate dito ng, tayo nga yata. Parang gano'n eh. 30 plus na din. Anyway, pwede yun. At saka, again, yung French na binibido natin, wala namang age limit doon. Kung na-meet nyo yung requirement doon, kahit siguro nga ano pang edad nyo, kung sa 380 na CRS, madaling ma-reach yun. Yeah. Through your other credentials, like yung education nyo, yung language skills nyo nga, kasama na din yung English doon, at yung experience nyo din, even if abroad. So, yun po. Huwag kayong ma-discourage kung lagpas na ng kalendar. Actually, bata pa yon. Yeah. Bata pa yon. 30s. Okay. Maraming salamat, Instant Noodle, for that follow-up information. Ayan, si Miss Lilia Rodeo, may follow-up. Mayroon pa po akong tanong, may pamangkin po ako, sponsora ng kapatid na nag-aalaga siya dito sa Canada, pero naipasok na po ang kanyang document. Ang sunod po ba doon ay working permit? Anong document yon? Anong in-applyan niya? Baka nag-apply ng Well, we're just assuming kasi ni-sponsoran daw yung kapatid. I suppose LMIA po ang sinasabi nyo? Yes. Okay, so we'll assume again na LMIA yon at siguro nga na-approve na, lumabas na yung LMIA. So ang next nun is yung work permit application na. Ang pamangkin daw niya ay nag-aalaga sa isang 8 years old at 4 years old. Okay. Yeah, so pwede na pong mag-apply ng work permit kung meron ng LMIA ang inyong pamangkin. Right. Okay. Okay. We move on to Irene T. Sumera. May part 2 po ba yung live nyo today? Ay, opo. Salamat at thank you sa information. Meron po. Back Meron to back. po. Tayo ngayon. Bumabawi po tayo eh. Yes, dahil matagal niyo po kaming na-miss. Meron pong tayong part 2. Abangan sana nyo. nandyan pa kayo. Yes, Mamaya. after 30, magkakaroon lang po ng 30-minute break. And then, we will proceed 2 to 3 p.m. So hanggat nandyan kayo, hanggat kailangan nyo kami, Pwede pa. gagawa namin ng paraan na, may provide din namin yung time namin para sa mga tanong nyo. Oo. Ayan, may follow-up question si Mike. Kahit daw hindi divorce. Hindi kailangan. Ang importante, yung separated. So dito nga po, para sa kaalaman din ng lahat, hindi masyadong importante yung formality eh. The fact na naghiwalay na yung mag-asawa, walang kailangan formality doon. Ang status doon is separated na. And then, pwede na lumipat actually ng magkaroon ng ibang relasyon. At ano na rin yun, yung relasyon na, yung bagong relasyon na yun, pwedeng maging official na yun. Yung common law relationship na yun, pwedeng maging official yun. So, walang formality na requirement. Pero keep in mind lang, sa sponsorship requirement, kailangan may proof siya na hiwalay na siya doon. Proof is different from yung yung status. So, yun lang ang medyo, it's another thing to discuss, yung proof versus yung reality na. Kasi pag naghiwala yung mag-asawa, yun nga, separated na yun. Yeah. Whether you can prove it or not, that's a different thing. Ayun. So, yun lang din. Again, medyo complicated. Tsaka na natin siguro i-discuss ng mas malalim yun. Pero the thing is nga, at least to answer yung
question ni Patsy, Mm-mm. hindi kailangan ng divorce para maging valid or maging official yung relationship dun sa bago. Mm-mm. Ayun. Sabi niya nga, back to back daw. I like it. Change costume. Mamaya pang Alam na. Alam na Oo. this. Yes. Maraming salamat, Mike, for that, Patsy, for that question. Right. Okay. Another offline? Sige. Pwede pa to. Kaya pa. Divorce na po ang Canadian fiancé ko sa unang asawa niya. Mhm. Nasa Pinas po ako and we are planning to get married here. Okay. Ilang months po dapat bago niya ako pwedeng ma-sponsoran? Wala namang months yun. Basta kompleto na ng requirements, which is isang pinaka-requirement doon is yung marriage certificate, di ba? Yeah. Kung ikakasal kayo, kailangan nyo yung marriage certificate. Na official na, kung registered doon sa, like kung sa Philippines kayo magpapakasal, yung PSA. Yeah, yung PSA. Kasi sa umpisa, may certificate kayo, pero yung pinirmahan lang yata nung pare yun or yung nung officiating officer. Hindi pa yun kasi paparehistro pa yun. And it takes some time. And hindi ko rin masagot kung gaano katagal. Siguro a few months, I don't know. Pero pag lumabas na yung PSA na certificate, yun yung kailangan nyo. So kung kailan lumabas yun, tsaka na kayo pwedeng mag-apply ng sponsorship. Ayun. Okay. Maraming pong salamat for that offline question. Idagdag na rin natin, aside from PSA marriage certificate, pati yung advisory on marriage. Mag-apply din kayo nun kasi hinahanap din yun as supporting document. Ayun, tip lang. Okay. So sige po, tuloy-tuloy lang yung mga question. We still have 10 minutes bago magkaroon ng short break lang naman. And then, magpo-proceed po kami for part 2 ng Q&A. So, we still have 10 minutes for this time. Tuloy-tuloy nyo lang po yung mga questions nyo. And if you want to greet us, ayan, pa-shout Yes po. So, out. interesado po kami. Yun nga, salamat dun sa mga nagbabanggit kung nasaan kayo. Very much interested with that. Kasi gusto nating malaman nga hanggang saan ba tayo maabot. So, kasi nga, we want to reach out din. Yan, sa nabanggit kanina, Philippines, marami doon. Kaya nga din ako, actually, isa sa reason ba't ako pumunta ng Philippines kasi we want to explore nga, we want to expand somehow. Kasi, syempre, lahat naman tayo galing Pilipinas, di ba? Puro tayo Pilipino. So, nung una kasi, ang sabi natin, audience natin, mostly nandito sa Canada, di ba? Pero we do know, marami sa Pilipinas nga, ang may mga tanong, paano nga makapunta dito sa Canada. So, yun din ang gusto nating tulungan, bigyan ng impormasyon. Kasi nga, somehow galing tayo doon eh. So, yung kanina nagtanong, very much nakaka-relate tayo doon na medyo na-frustrate na sa Philippines. Yung nga, mas nauna tayong na-frustrate. More than 10 years ago pa, kumaga. 20 years ago, kumaga. And so yun lang, tsaka yung sa Dubai din, what we know, si Instant Noodle, di ba? Marami din mga Filipino doon, if I'm not mistaken, di ba? Mga 1 million din, parang Canada din nga na maraming Filipino. So, and we know nga din na marami din ang interested sa kanila na lumipat. Ang isang dahilan doon kasi, ito, as far as I know lang din, na walang PR kasi sa Dubai, di ba? So, medyo may dead end doon, walang PR, hindi ka rin magiging citizen ng UAE at some point. So, unlike Canada na, pag naging PR ka, kung tutusin, maghintay ka na lang ng around 3 years or even less sometimes, pwede ka na mag-apply ng Canadian citizenship. And then yun, na-secure mo na. Kung graduate ka na, pwede ka nang lumipat kahit saan. Actually, pwede ka na lumabas ng Canada. Kung gusto mo, hindi na mawawala yung pagiging Canadian citizen mo. So, makukuha mo na yung benefits ng pagiging Canadian citizen. Ayun lang naman. So, let us know nasaan kayo. At ayun lang. We're interested to know. Okay. Sige. Related to that, okay, we got another offline question from Watcher in the Philippines. Ayan, nasa Pinas po ako. Ano po ba ang DLI schools? Paano ko po malalaman kung legit at approved para sa study permit and eventually PGWP? Available naman yun. We don't have a list. I mean, you can always tayo, go pero online you can see that list online. And tanungin nyo na din yung school. It's one way to actually DLI stands for Designated Learning Institution. Right. So usually kasi yung mga administrator ng school, they know kung ano sila, kung qualified sila or hindi. They will let you know. So pwede kayo makipag-communicate sa kanila directly. Yeah. So there's
yun, makikita nyo rin siya sa IRCC website if you wanna know if the school that you're interested in is a DLI or designated learning institution. You just need to key in the name. Pwedeng name lang isa-search nyo siya and then it will pop up kung DLI ba Right. siya So, or not. yeah. And another tip siguro sa mga nagsisearch sa internet. So, hindi lahat ng website na nakikita natin is reputable. Kumbaga, so, mag-trust tayo dun sa mga government websites. Siyempre, pag government website yan, katulad ng IRCC website, mas mapapagkatiwalaan. So, dun po tayo mag-rely. Ayun. Okay. Maraming pong salamat for that offline question. Sige pa po, ano pang mga katanungan niya sa amin? Tuloy-tuloy lang po sana ang ating mga questions now. Ayan, si Instant Noodle. Sige lang. Yes po, kahit ilang taon ka dito, no residency sa Dubai. Ayun nga po. Still thankful to Dubai for the opportunity. Yes. Ayan. Quick question daw. Okay. Does the country of application factors when applying for PNP? Hindi po. Wala po. Kung saan ka galing, Oo. Sabi niya, if someone from Dubai has a higher priority than in the Philippines. wala po akong alam na ganong priority kung saan kayo galing. So, parehas lang po yan. Ang iniisip kasi noong nung province, kasi sila yung magde-decide, di ba? Provincial nomination nga. Kumaga, ano siya, forward-looking. Pag dumating kayo doon sa province na yun, like, let's say nga, Saskatchewan, makakatulong ba kayo sa Saskatchewan? Hindi ba kayo alis? Kumaga. So that's one thing na kino-consider nila. Pagdating mo ba doon, hindi mo ba sila iiwanan? May intention ka ba na doon tumira talaga? So it's more on that. So it's not about where you are right now. Ayun. Okay, Instant Noodle. Maraming salamat for that question. So, pwede natin pag-usapan ng konti pa yon kasi total sige wala lang. namang question. Oo nga. Kasi ayan, sa Dubai. So balita ko lang, ayan, si Instant Noodle, baka pwede niyang sabihin sa I-share. atin kung ano yung experience niya diyan. Maganda nga din ang buhay sa Dubai. Walang tax as far as I know. Mataas din ang sahod. Yeah. At saka yun nga, marami ring Pilipino. And pero yun nga lang, nagtaka din ako noon, bakit marami din nga pumupunta dito sa Canada, mga pamilya, iniiwan nila yung magagandang trabaho nila, magagandang position. Balita ko nga, yung iba dyan, ano pa hatid sundo ng Malaki employer yung ba? perks. Oo, yung Maraming mga perks. So para bang, malaking ano yun, trade-off, di ba? So ba't mo iiwanan yung ganong buhay mo para sa Canada na somehow mag-start ka nga ulit, di ba? Yan na naman karamihan din kasi. Parang start to zero ka ulit. So napakalaking trade-off. Pero what we know nga, maraming gustong lumipat pa din. So medyo curious ako doon. Si Instant Noodle siguro nga, iniisip niya yon gano'n. So maybe if you can provide us with some insights or based on your From other friends. ano yung reason bakit gusto niyo lumipat? Other than doon sa nabanggit na natin na yun nga walang PR doon at hindi ka magiging citizen. Other than that, meron pa bang iba? Yes, I've heard lang from other friends, pag may family sila and they have kids, so Ayun, gastos mo lahat. Parang kung mag-aaral yung mga anak mo, magbabayad ka ng tuition. Unlike here, mataas yung tax, totoo yun. Pero libre naman yung schooling ng mga bata. So, again, yun nga, trade-off. Sa Dubai, walang tax as far as I know. Pero sagot mo din lahat ng pag-aaral, ng expenses para sa anak mo. Pati sa medical din, di ba? Pag nagkasakit, syempre bayaran mo. Pero dito kasi, libre na yon. Yeah. Ayun, sabi nga ni Instant Noodle, for us, laking province po, mas appreciated namin ang scenic environment. Oo nga, marami naman kasi talagang scenic Sa environment Canada. sa Canada. Parks. I see. Okay. Oo. Okay. Saka yung mga sceneries natin, yung mga mountains. Kilala din kasi ang Canada sa pagkakaroon ng mga ito, nasa background natin na kumaga very scenic nung nasa Pilipinas pa ako, nung bata-bata pa ako. Pag nakakita ko ng mga wallpaper ba din sa desktop mo, puro Canada yung nakikita ko. Sabi ko, ang ganda naman pala dito sa Canada. Akala ko nga nun, parang Photoshop lang. Yung pala, totoo pala, ganun pala talaga kaganda in real life. Saka ang lalaki ng park, mga libre, di ba? You can always go to different parks. Ang dami. Nagkalat sila. So kung yun po yung isa sa mga gusto nyo, dito sa Canada marami. Dito yan, mga scenic na places. Ayan. Sabi nga ni Mike C., Qatar, Dubai, Saudi, Oman, lahat yan. Middle East. Oo, Middle East. Totoo din yan. Oo.
Ayan, sige. We got one more offline question. Siguro this can be our last question Okay. for this time Episode, period. yeah, Oo, okay. for this episode. Umuwi po ako sa Pinas after expiration ng permit ko. Meron na po akong new job offer sa Canada. LMIA based daw. Ano po ang mga requirements bago ako makapunta? Dun sa work permit, Meron na siyang LMIA. yun nga. Oo. So, sa Meron po requirements akong para new sa job work offer, permit niya. LMIA. So, yung details niyan, actually, si Gina mas makakaalam. Kasi siya nagpa-process nung mismong application. Pero ako yung more in general ba, yung requirements, kailangan i-prove mo na kaya mong gawin yung job. Yeah. So, dapat meron kang Work training, experience, or education para ma-prove mo na kung ano man yung job na gagawin mo, kaya mo. Yeah. That's one. Yeah. Tips din siguro for those watching, no? Not just because you have an LMIA, Yeah, it doesn't hindi mean that guarantee your yan. work permit will get approved. Correct. So, hindi Diba? guarantee yun. Katulad nung kanina nga, di ba, may nagtanong, na-refuse nga yung sa wife, yung spousal open work permit, even if approve yung sa kanya na may master's, siya, na study permit. So, hindi guarantee yung work permit anyway. Yeah. Yung other part nun, kasi yan, nabanggit natin, di ba, yung kailangan ma-prove mo na kaya mong gawin yung job. So, Yes. that's one. The other thing nga is, ito more general, na uuwi ka before mag-expire nga yung status mo, na hindi ka mag-overstay, basically. Yun yung pinaka-general. So, lahat ng temporary resident applicants, yun yung kailangan nilang i-satisfy. So, whether magiging tourist ka, student ka, or worker ka, kailangan i-satisfy mo yon kay officer na hindi ka mag-overstay. So, yun lang, yung ties mo sa home country mo, and yung support mo dito, paano mo tutustusan yung sarili mo dito, those kind of things. Yeah. Bakit ka, kung may LMIA ka, no, it's very specific, why are you eligible for that work, for that particular work? So you need to prove that you have the right experience, the right training, and the related education needed for that work. Yeah. So, yun talaga yung chine-check ni IRCC. So, magdududa sila kung ibang linya ka, tapos bigla kang doon, yun yung kukunin mong trabaho. So, yun lang po ang ating mabibigay na tip. At saka other tip, nasa website din yan ng IRCC, di ba, yung checklist. Yes! So, kung gusto niyo makita yung checklist, andun lang po yun.